Bukod sa mga OFW, nakausap din ni Pangulong Duterte ang ilang matataas na opisyal sa kanyang pagbisita sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar. Layo ng pagbisita ng Pangulo na palakasin ang ugnayan ng Pilipinas sa mga naturang bansa. Nakatutok si Emil Sumangil. Sa Saudi, nagkaroon siya ng bilateral meeting kay King Salman. Sa harap naman ng 4,000 Pilipino sa Saudi, binawi ng Pangulo ang sinabi niyang siya mismo ang maglalagay ng watawat ng Pilipinas sa Pag-asa Island sa West Philippine Sea sa June 12, Araw ng Kalayaan, sa pakiusap daw ni Chinese President Xi Jinping. I would like to correct myself along the way dito. I said I will go to the island of Kalayaan, Pag-asa, on June 12 to raise the Filipino flag there. Ang China sent word na please do not do that. Because of our friendship with China and because we value your friendship, I will not go there to raise the Philippine flag. Maybe I'll send my son. Gabi ng Huwebes Santo, dumiretso ang Pangulo sa Bahrain kung saan mainit siyang sinalubong ni King Hamad. Naimbitahan din siya ng Crown Prince na manood ng practice round ng Formula 1 Grand Prix. Pagharap naman niya sa Filipino community nitong Biyernes Santo, inanunsyo ng Pangulo ang pagkakaroon ng isang kagawaran para sa mga OFW. In a few months, you will have a department of OFW only. You can use the online. At kayo doon, kung gusto maghanap ng trabaho, you just direct kung ano ang nakilista namin dyan. At mamili kayo, then you apply online. Pero bago ang anunsyong ito, mismo ang kanyang Labor Secretary ang nagsabing hindi ito tugma sa programa ng administrasyon. Our final goal is to get them back to our country. And we can do that only if we could provide decent jobs with decent pay para hindi na kailangan pumunta doon. Sabado de Gloria, nasa Qatar ang Pangulo. Sabi ng gobyerno, pumayag daw ang Qatar na pauwiin ang 86 na OFW na nasa shelter ng Philippine Overseas Labor Office sa Doha. Karamihan, mga takas, biktima ng illegal recruitment, minaltrato o kaya'y ibinenta ng mga employer. Hinarap din ng Pangulo ang nasa 7,000 Pinoy sa Doha. Mga kapuso, alas 3 ng hapon dito po sa Lusail, Qatar. 3 oras pa ang event ng Presidente, pero kung makikita nyo ating mga kababayan, nakapila na ho sa ilalim ng arawan. Gustong-gusto nilang makita ang Pangulo. At ang una nilang kahilingan, ano kababayan ko, ang gusto mong iparating sa Presidente? Naging maayos ang ating pamumuhay dito. At ang lalo-lalo na sa katulad kung may kapansanan dapat hindi na nagtatrabaho dito. Ang karisma ng Pangulo, bakas tuwing binabanggit ang kampanya kontra droga at korupsyon. Kaya itong mga human rights, wala akong pakialam sa... Mula dito sa Doha, Qatar, Emil Sumangil, Nakatutok, 24 Oras.